niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, na ang sura, ang Nun, simula pa lang nagsabi si Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ito ang sura na ito, mga kapatid, ay nagsisimula sa ah, harf na Nun. Ang harp na nun, mga kapatid, sa Islam, ito ay isa sa mga kataga o letra sa Arabic kung saan walang nakakaalam kung ano talaga ang kahulugan. Pagkus sinasabi natin, Allahu a'lam. Na? Ang ala lamang ang nakakaalam. Ha? Kasi wala namang isa sa mga nakakaalam kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. Kaya napakalaking biyaya ito. Hindi lahat ng bagay inaalam natin, mga kapatid. May mga bagay kung saan si Allah lang yan nakakaalam. Kaya itong noon, binasa ito ng mga nauna at binabasa natin hanggang ngayon. At pinapaniwalaan natin na ito kabilang sa banal nating aklat ng Quran. At ang Surah Al-Qalam, mga kapatid, ibinaba ito sa Madina. Kaya ito ay tinatawag ding na Madaniya. Ang ano na ito, mga kapatid, ay Madaniya ang ano nito. Kasi ito isa sa mga pinakamaganda sa Islam, mga kapatid, na ang bawat talata, bawat kabanata ay mayroong tinatawag na nalaman kung saan ibinaba. Kasi ang Quran, hindi po yan ibinaba na isang kasulatan. Bagkus ibinaba yan na paunti-unti. Ang dahilan dyan para kumapit sa mga puso ng mga mananampalataya. Lalo na sa time ni Prophet Muhammad Salam, na sila ang unang mga mananampalataya sa kanilang kapanahunan. Kaya ibinaba yan paunti-unti. At sila dati, hindi sila marunong magsulat, hindi rin sila marunong magbasa. Bagkus ang kanilang biyaya ay malakas ang kanilang mga pagsasaulado. Kaya ang sura na ito, mga kapatid, sinabi ko sa inyo, ang suratun Nun, ibinaba yan sa Madina. Kaya magitin natin unti-unti, mga kapatid, at sumpa man sa panulat at sa anumang isinusulat. Wal kalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Kaya ito, mga kapatid, si Islam, ito ang sura na ito, nanumpa si Allah Subhanahu wa Ta'ala na merong malakas na panunumpa. Ginamit niya ang panulat. At alam naman natin, mga kapatid, na ang panulat na ito ay isa sa mga unang inilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos at inutusan sila na magsulat. At ang sinagot ng mga panulat, ano po ang aming isusulat? Kaya mayroong conversation ang nangyari sa mga panulat at kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan sila ng kakayahan na magsalita. Kasi nga meron silang boses na mayroong conversation talaga nangyayari, mga kapatid. Hindi natin po alam anong mga mukha ng mga panulat na ito. Anong klaseng mga nilalang po yan sila. Hindi natin alam kasi nga ang sinabi lang panulat. Sa atin dito sa mundo, ang panulat, ballpen, lapis, o ano pa dyan mga panulat yung ginagamit natin. Kaya sila, inutusan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala magsulat. Magsulat sila. Kaya, sabi ng talong sila, wama aktub, anong isusulat? Sabi ng Allah, uktub, ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Magsulat. Sabi niya sa panulat, magsulat. Magsulat ka sa lahat na magiging hanggang sa araw ng paghukom o araw ng pagkabangon. Allahu Akbar. Kaya dahil dyan, mga kapatid,
nagsulat ang mga panulat. Nagsulat sila hanggang matapos ang araw sa mundo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang hikmah, sa kanyang wisdom mga kapatid, na hindi natin to matarok-tarok. Hindi natin to maabot-abot. Hindi natin lubos na nauunawaan. Hindi natin kayang isipin anong klaseng pagkagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panulat na ito. Kasi nagsusulat sila eh. Ang sabi, mga anghel nagsusulat, pero hindi naman anghel nagsusulat. Pagkus mga panulat talaga mga kapatid, na sinusulat nila lahat ng mga gawain ng kanyang mga alipin. Lahat ng kanyang mga nilikha, tauman, o basta lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala isinusulat ng mga panulat. Kaya binigyan sila ng halaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginamit sila sa panunumpa. Kaya wal qalami wa ma yasturun. Allahu akbar. Kaya ganun na ganun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panulat mga kapatid. Kaya dahil doon sa panunumpa ng Allah, binigyan niya talaga ng kahalagahan, sinagot ng Allah ang kalagayan naman ulit ng Prophet Muhammad sallam. Sabi niya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sabi ng Allah, ikaw o Muhammad, kasi si Prophet sallam ito tinutukoy dito, ikaw ay hindi isang baliw hinggil sa biyaya ng iyong Panginoon. Kasi nga ang mga tao sa panahon niya, kinukutya siya, pinagsasabihan siya na isang baliw. Hindi nila alam mga kapatid na ang kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala nakasulatan, ito po ay isang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na siya ay hindi isang baliw. Hindi siya baliw mga kapatid. Si Prophet Muhammad SAW ay isang tunay na propeta talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng libro. Pinagkalooban siya ng da'wa. Makapagda'wa siya. Magkapagturo siya ng Islam. Itong mga ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Biyaya po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya makapagsalita ng mga ganitong mga bagay mga kapatid. Kaya dahil ito ang sinaryo mga kapatid sa Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala pinagtanggol niya ang kanyang propeta. Na sinabihan siya, ibig sabihin, nagsaksi mismo si Allah subhanahu wa ta'ala, dinugtong niya sa kanyang panunumpa. Kasi una, nanumpa siya sa mga panulat at sa mga isinusulat ng mga ito. Tapos pinagtanggol niya propeta na siya na hindi isang baliw. Wama anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kasi siyempre naman kapag isang tao pinagsabihan mo ikaw isang majnun, ikaw isang baliw, di ba? Napakasakit na insulto po 'yan. Kaya si Prophet Muhammad sallam, hindi lang siya ipinagtanggol ng kanyang mga kasamahan. Hindi lang si Prophet Muhammad sallam nagtanggol sa sarili niya. Bagkus si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa katastaasan na binabaan pa ng talata na ito na hindi siya isang baliw. Tapos sinugtong pa. Sa number 3 na naman mga kapatid. Wa inna lalaka la ajran gaira mamnun. Allahu Akbar, sabi ng Allah. Katiyakan, merong kang gantimpala, meron ka talagang gantimpala na hindi napuputol. Hindi napuputol na biyaya. Ito ang pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nag-anyaya sa lahat ng mga nilalang sa kapanahunan niya. Mga Quraysh na pakatigas ng puso pero nagpatuloy siya sa pagdadawa, sa pag-anyaya sa kanila. Paghihikayat sa kanila sa pagsamba sa isang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ito mga pagpupuri ito ng Allah. Nagbalita na si Allah subhanahu wa ta'ala na bibigyan niya ang kanyang mahal na propeta Muhammad sallam ng gantimpala.
ajran gaira mamnun. Allah, hindi napuputol. Walang tuloy-tuloy. Alam naman natin, tuloy-tuloy yun sa paraiso yun. Na ibig sabihin, ang mga pinagsasabi ng propeta, totoong totoo. Ang kanyang mga pinangakong mga gantimpala sa paraiso, totoong totoo yan. Walang halong kabulaanan, walang halong kasinungalingan. Pagkus lahat ng mga pinagsasabi ng mahal nating propeta ay totoo kasi merong gantimpala si Allah subhanahu wa ta'ala. At kasunod mga kapatid, sinabi ng Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sabi ng Allah, katotohanan, ikaw ay sadyang merong matitinding pag-uugali. Allahu Akbar. Ito ay pagpupuri ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tingnan nyo sa wording pa lang mga kapatid, wa innaka, katotohanan, ikaw ay sadyang, tingnan nyo, napakalupit, may lakas, may talaga, may impact talaga ang pagka-deliver ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa niya sa mahal nating propeta Muhammad sallallahu. Pinuri niya talaga, mayroon matitinding pag-uugali. Kasi si Prophet Muhammad sallallahu, napakalupit naman talaga eh. Mapagkumbaba, masipag, marunong makipag-usap sa matanda man, babae man, bata man, lahat ng klase ng mga tao, kayang kausapin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Ang patinding pag-uugali, kaya dapat gayahin natin si Prophet Muhammad sallallahu sa kanyang matitinding pag-uugali na ito. Meron nga si Prophet sallallahu halim, napaka matiisin. Hindi siya madaling magalit, bagkus hindi niya tinutulungan ang sarili niya, bagkus tinutulungan niya lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagagalit para sa kanyang sarili, para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lupit nga pag-uugali po yan, kung tayo yun. Naghihiganti tayo. Hindi yan ginagawa ng propeta, hindi yan naghihiganti para sa sarili niya. Kaya yan, isa sa mga magandang pag-uugali yan mga kapatid. Yun ang tinutukoy dito na matitinding pag-uugali. At tapos ito pa mga kapatid, sabi ng Allah, fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Sabi ng Allah, kaya't makikita mo at makikita rin nila. Allah, anong ibig sabihin dito mga kapatid? Anong makikita nila? Anong makikita mo rin? Biayhikum maftun. Dito, kung sino sa inyo ang nababaliw, subhanallah. Ito na naman ay isa sa mga pamamaraan sa pagsasalita ng parang mayroong pagbibigay, panakot. Nananakot na naman ulit si Allah subhanahu wa ta'ala kasi mga lalo na mga kafir, mga mapagbulaan na mga mga mapagtakwil, itong pinagmamalaki nila sa kanilang sarili, na hindi sila maniwala talaga kay Prophet Muhammad sallam, na siya talaga isang baliw, subhanallah. Kaya, nagbibigay babala si Allah subhanahu wa ta'ala itong wording dito mga kapatid, malalaman, makikita mo at makikita rin nila kung sino na talaga ang nababaliw. Kasi araw na paghukom, doon tayo tatayo lahat kay Allah, titindig tayo doon. Kung ikaw ay isang makasalanan, kung ikaw ay isang mapanlinlang, subhanallah, huhusgahan tayo ayon sa ating mga pinanggagawa doon sa araw ng paghukom. Kaya makikita mo rin yan, hintay-hintay ka lang. Araw ng paghukom, doon maglalahad-lahat yung mga kapatid. Kaya totoo talaga sa pagdadawa mga kapatid, kapag ikaw nagsimula sa pag-anyaya sa mga tao, hindi lahat yan mapiplease sa iyong mga pinanggagawa. Mayroong magsasalita ng masama, mayroong magsasalita sa iyo na ibababa talaga yung pagkatao o ano pang mga kanilang gagawin para sirain. Huwag mong isipin yan, isipin mo lang, makikita mo rin yan at makikita rin nila kung ano ang kanilang pinanggagawa, kung sino talagang nababaliw. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya ito. Kung sino, makikita mo rin sino mga nababaliw sa araw ng paghukom. Kaya sabi ng Allah kadugtong dito mga kapatid sa 7, Inna rabbaka huwa a'lamu biman
dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ang iyong Panginoon ang higit na nakakaalam sa sino mang naligaw sa kanyang landas, at siya rin ang higit na nakakaalam sa mga nagabayan. Allahu Akbar. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dito mga kapatid, nagbibigay balita. Ang pagbabalita dito mga kapatid, kung sino man ang pumili ng tinatawag na kaligawan, alam na alam niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siyempre naman, ang Allah khaliqu kulli shay, siyang lumikha ng lahat ng bagay. Nilikha niya rin ang pagkaligaw at ang gabay. Kaya alam na alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sino man tumatawag diyan, kapahamakan talaga ang kanilang patutunguhan. Kung sino man ang pumili ng gabay, ay hindi mapapahamak mga kapatid. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala higit na nakakaalam kasi siyang lumikha niyan eh. Alam na alam niya yan eh. Tapos ikaw, binigyan ka pa ng babala, binigyan ka pa ng kaalaman, bagkus, binigyan ka ng kasangkapan para matuto ka. Tapos ikaw pinili mo pa yung pagkaligaw o dubillah. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niya na yun mga kapatid. Kapag pinili mo yung pagkaligaw, tsak, ililigawin ka talaga. Kaya common sense yun mga kapatid. Kaya dito sa na ito, pagkasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid, siya rin na nakakaalam sa mga nagabayan. Kaya piliin natin, ipagdua pa rin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana gabayan po tayo sa tamang landas. Ihdinas siratal mustaqim. Kasi nga, yun ang kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, dahil dito, nagbalita si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nagsasabi kay Prophet Salam na siya ay isang baliw. Maano talaga. Kaya sabi, utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid, sabi niya, sa pagbabawal niya dito, wala tuti' kulla halafin mahin. At huwag mong susundin ang bawat manunumpa ng palagian na walang kwenta. Kaya dyan sa mga pagkaano dyan mga kapatid, mga nanunumpa, lagi na lang sabi, wallahi, tapos hindi naman totoo mga pinagsasabi, wala namang kwenta, subhanallah, huwag mong sundin yan. At tayo ni Prophet Sallam, ganun na ganun eh. Kahit mga Arabs ngayon, di ba, sanay sila sa pagsabi ng wallahi, tallahi, mga ano yan eh, mga pamamaraan sa pananalita. Gumagamit sila ng panunumpa para lumakas ang kanilang mga sasabihin. Wallahi, sumpa kay Allah, pupunta ako sa Panda. O example, pupunta ako ng merkado para bibili ng mga gulay doon. Yun, nanumpa siya kay Allah. Wallahi, nakabayad na ako ng utang ko. Yun, mga pamamaraan kasi yun sa pananalita. Kaya dito sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tuti ako lahalapin mahin. Mga tao na nanunumpa na wala namang kwenta, huwag mo silang susundin. Huwag silang susundin mga kapatid. Hamazi masya'im binamim. Sinabi ng Allah, ang mapanglait na lumalakad sa paninirang puri. Ito pa lang dito, isa sa mga katangian pala to ng mga tao mga kapatid. Nanunumpa, na walang kwenta, mapanglait sa kapwa, naninirang puri pa. Dami kaya to. Sa time ni Prophet Salam, meron din. Naninirang puri mga kapatid. Sinisiraan ang ating mahal na propeta Muhammad Sallam. Mga kasamahan niya, sinisiraan din. Grabe talagang pitna kung ano pa mga kapatid, pitna. Sa time ni Prophet Salam, pinaano na talaga. Pinakita talaga doon lahat ng mga pagsubok. Kaya, siyempre kung aapakan ang iyong pagkatao, sisiraan ang iyong pagkatao, siyempre, paano ka talaga, may hirapan ka talaga kapatid. Hirap na hirap ka. Kaya ito pa, isa sa mga rin nila dito, manna'ilil khairi mu'tadin athim. Subhanallah, ito pa,
tagaharang ng kabutihan at mapanlabag na makasalanan. Subhanallah. Mapanglait ka na nga. Ha? Manirang puri pa. Tapos, naghaharang pa ng kabutihan. Subhanallah. Ano na talaga to? Nasa tuktok na ng kasamaan, mga kapatid. Grabe na talaga. Grabe ang kanyang pagiging masama dito. Wala na talagang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na talagang paniniwala. Wala na, iniwan niya na talagang katotohanan. Doon na siya nanirahan sa pagiging pagano niya. Itong sa Islam, mga kapatid, inaalam natin ang tama at ang mali. Ang tama para gagawin at ang mali para iwasan. Dito, ang isa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sobrahan na talaga sila sa pagiging pagano nila kasi yung kanilang religion pagano. Mga Quraysh dati na sa paganismo. Nasobrahan sila pagsisimba sa Diyos-Diyosan nila. Kaya tayo mga Muslim, huwag tayong lumapit sa mga paganismo na yan. Kasi nga, ang utak mo magiging sarado, ang iyong pag-uugali, kahit mali, pinipilit na maging tama, tinitindigan mo pa talaga ang mali, yun ang nakakatakot. Tataas pa ang iyong pride. Pag iyong pagmamalaki sa sarili mo, naninirang puri ka pa kasi tingin mo sa sarili mo perfect na perfect. Ganun ang ginawa ng mga Quraysh kay Prophet Muhammad Salam. Sinisiraan nila si Prophet Muhammad Salam. Kung hindi nila kaya, doon siya sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad Salam, lalo na mga alipin. Pinaganon nila, minsan pinagpapatay nila, ang iba naman tinutorture nila, binubugbog, kung ano pang mga pasakit na binibigay nila sa mga kasamahan ng mahal nating Propeta Muhammad Salam. Kaya dahil doon, mga kapatid, itong mga matindi na ito, mga paninirang puri nila, o ano pang mga nila. Kaya sa Islam, pinagbabawal talaga to. Bagkus, binaggit talaga ng Propeta Salam, la yadkhulul jannata al-qattat. At tinutukoy dito ang mga, mayroong isang hadith pa, la yadkhulul jannata namam. Hindi makakapasok mga lumalakad sa namima o sa mga paninirang puri. Wala talaga, mga kapatid, basta ikaw ganun ka, nasanay ka dyan, delikado ka talaga, mga kapatid. Tapos, dinagyan mo pa ng paganismo, auzubillah. Kaya, wala talaga, mga kapatid. Kaya, harangan mo pa ang kabutihan. Sabihin, huwag kayo magbigay ng kawang-gawa dyan. Kasi, lang gagawin niya dyan? Huwag mong gawin yan. Basta nasa kabutihan, basta pintuan ng kabutihan, mga kapatid. Magtumulong ka. Huwag ka nang manira. Meron nga isang sinabi, huwag kang maging dahilan sa pagbaba ng pananampalataya ng iyong kapatid. Dahil nga sa mga paninirang puri, dahil sa nagaharang ka sa mga paggawa nila ng kabutihan, yun, hina lang pananampalataya kasi, yun ang ang tao, hindi naman tayo makina. Hindi naman tayo makinaryas na walang mga emosyon. May mga emosyon po tayo. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Kaya wag nating gayahin ang mga Quraysh dito sa dito, mga kapatid. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, utullim ba'da dhalika zanim. Sabi dito, marahas at pagkatapos ay isang anak sa labas. Auzubillah. Kaya ang dito, mga kapatid, meron tinutukoy si Allah subhanahu wa ta'ala dito na tao na marahas. Ang tao na ito marahas at isang anak sa labas. Isa sa mga isa sa mga persona sa mga Quraysh. Mayroong tao doon na tinutukoy si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao na ito, marami siyang anak, sikat talaga sa kanyang kapamayanan, marami siyang pera, meron siyang posisyon. Hindi niya alam, subhanallah, anak siya sa labas. Kaya tinanong niya pagkarinig niya ito, tinanong niya ang kanyang ina, kung totoo kaya itong anak talaga siya sa labas. Subhanallah. Ito yung mga tinatawag na
propesiya mga kapatid. Propesiya ng mahal nating propeta Muhammad SAW na nagpapatunay na siya isang propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ito, hindi niya alam kung sino to eh. Ang ano na ito, ang tinutukoy dito mga kapatid. Ang isa sa mga ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalaman lang sa time ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kasi itinago po ito ng kanyang ina kung sino ang ano dito mga kapatid. Kaya isa sa mga ano to mga kapatid, isa sa mga balita usan totoo talaga ang banal nating Quran. Na mayroong mga tinatawag na propesiya, mga kausap, may mga tao talaga na mga involved. May involved talaga mga tao mga kapatid. Na ito isa sa mga dapat nating malaman mga kapatid kasi itong ano na ito isa sa mga pinakamagandang talata sa Quran. Kasi ang zanim anak sa labas talaga yung mga kapatid. May mga anak sa labas yung mga Quraysh. Kala nila sila ay anak talaga ng kanilang ama. Hindi nila alam ang kanilang ina nangalunya para malahian sila ng mga ganitong lahi. Subhanallah, ganun ng mga Quraysh dati mga kapatid. Parang breeding. Kung sa hayop pa, nagbe-breed sila. Kala nila, minsan ang ama alam, minsan ang ama hindi niya alam. Ang asawa niya pala ng nangaliwa. Para magkaroon sila ng magandang lahi. Audubillah. Kaya wag natin gayahin yan mga kapatid. Panahon natin lupit, kalat na kalat din ang pangangalunya. Maraming uri ng pangangalunya, isa na ito. Ang tinatawag natin kung ano pa, kung sa hayop ang pagbibreed. Gusto niya malahian ng magandang lahi. Pupunta doon, subhanallah, anong klaseng ano yan, pag-iisip yan. No? Kaya ang mga ibang Quraysh, mga kapatid, pagkarinig nila ito, na ano talaga sila mga kapatid. Nagtanong sila talaga sa kanilang mga ina. Kung totoo ba talaga na tatay ko yun. Kasi ano niya naano niyang pangalan ng kanyang ama. Na hindi naman pala tunay niya na ama. Auzubillah. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang halimbawa ito mga kapatid. Now, na dapat alamin natin ang kasaysayan. Na ang mahal natin propeta Salam, may mga tao siyang nakausap. May mga tao siyang ang hindi naniwala sa kanya. Kaya isa sa mga mga kapatid, isa sa mga pagbibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paghahalimbawa. Kaya isa sa mga kadugtong dito, an kana dha mali wa banin. At sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay meron siyang yaman at mga lalaking anak. Dito naman sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tao na ito mga kapatid ay mayaman siya. Ito naman ang mga ngayon mga tinatawag nating pinagmamalaki ng mga tao. Pinagmamalaki nila na meron silang anak, meron silang may kayamanan. Ito lang, umiikot talagang mundo dito Itong pinagmamalaki sa mga tao ngayon. Kung may mayaman ka, subhanallah, respetadong tao ka, kapag marami kang anak, maganda ang iyong pamilya. Kaya itong isa sa mga alarming talaga itong mga kapatid, dahil hindi ito basihan ng ating pananampalataya. Hindi ito tinatawag na basihan na mahal ka ng Diyos, na makakapasok ka sa paraiso. Hindi yan siya ganun mga kapatid. Ang mga nauna, ganito sila mag-isip dati. Hanggang sa ngayon, ang tawag natin dyan mga materialista na mga tao. Puro material ang nasa utak nila.
Hindi nila alam mga kapatid, ito ay pagsubok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga biyaya. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga ganitong mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kapag hindi mo alam ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tsak maliligaw ka ng landas. Kaya tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin." Sabi ng Allah, kapag binibigkas sa kanyang aming mga talata, kanyang sasabihin mga alamat ng mga sinauna. Subhanallah. Ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ayat niya, para ito magabayan ka. Hindi. Ay sinagot niya ng mga alamat. Ibig sabihin, mga likhang isip lang, haka-haka lang, wala namang kwenta yan. Hindi niya alam mga kapatid, yan po ay isa sa mga gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katigasan ng kanyang puso, hindi na siya po naniniwala dyan. Auzubillah. Hindi niya na alam na yan pala mga pagsubok lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dyan, mag-ingat talaga tayo mga kapatid. Wag kang magpalinlang sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat dito, pasalamatan mo talaga ang mga biyaya ng Allah. Pasalamatan mo nang dumating sa iyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kung hindi ka nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapapabilang ka talaga sa mga ginawa, tulad ng mga ginawa ng mga Quraysh. Pinagmamalaki lang nilang kanilang mga yaman at hindi nila iniisip si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, kaya dahil dito mga kapatid, sa sinabi niya, kupur talaga, pagtatakwil na napakalaking pagtatakwil po yan. Sabihin mo alamat ng mga sinauna, mga kwentong totoo, mga kapahayagan mula kay Allah, tapos sabihin mo alamat ng mga sinauna, na wala namang basihan. Kwentong barbero sa atin ba? Subhana, pagtatakwil po yan, pagkupur, napalaking kupur yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi dapat natin itong gawin. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kaya bilang pagtatapos mga kapatid, inshallah patuloy na lang natin sa sunod. Sabi ng Allah, sanasimuhu alal khurtum. Mamarkahan namin siya sa nguso, subhanallah. Kanyang nguso na yan, mamarkahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sa kanyang pagtatakwil, pagkukupur niya, walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manhid, ano pa dyan, mga pinagsasabihin niya, na wala talagang, wala man lang nag-isip-isip, nagguni-guni, wala. Nagnilay-nilay, wala. Hindi niya ginawa yan. Kaya, dahil doon mga kapatid, tatatakan siya, mamarkahan siya sa kanyang nguso. Anong klaseng marka yan? Hindi natin alam anong gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Inshallah, ipaano lang natin. Hanggang dito na lang. Subhanallah, bihamdika tubu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.